Hi everyone, I am Almer Fred Imirantes, the first reporter of Group 6. And our topic is the continuation of curriculum development, reason for evaluation. From the word evaluation, as a teacher or as a future teacher, we need to evaluate our students or nag-improve ba sila sa ato ang mga pangtudlo. For example, as an information technologist, ga-create mig system and then diha na mo ma-evaluate kung mag-run ba or mag-process ang system nga among gi-create. Og diha pud mi maka-adjust kung naabay usbon or dungagan. Og diha na mo ma-apply ang 4 pillars, which is create, take action, analyze, og adjust. So buot ipasabot, as a teacher or as a future teacher, kailangan nato or dapat ta mag-evaluate sa curriculum or system nga atong gi-apply sa ato ang mga students. Og dili pwede nga mag-apply lang tag curriculum and then wala na evaluation nga mahitabo. So kailangan nato nga mag-evaluate para diha nato mabalaan kung naabay natunan ang isa ka estudyante. So kaning amo ang topic right now is a process ni siya or step by step kung unsaon pag-evaluate. And now, my topic is determine effectiveness. First, student performance data. So natay ginatawag nga class record. So diha nato gina-record ang tanan data sa ato ang mga estudyante para ma-evaluate po nato kung effective ba ang ato ang ginatudlo. Then the second is student and teacher feedback. So kailangan yun nga naatay feedback nga madungog sa estudyante kung okay lang ba atong pag-teach. Kay sometimes wala ta kabalo, paspas na day kayo ato ang pag-discuss and then sa ilaha wala na sila ka-gets. So kailangan nato as a teacher, kailangan nato mag-adjust. And there's nothing wrong about that. Kay ngano diha ta maka-adjust and then ma-perfect nato ang pagtudlo. I mean, dili man siya perfect kaayo, pero at least, di ba, nakapa nato ang ato ang mga estudyante kung naaba sila'y natunan. Especially sa teacher pod, sa mga teacher nato, so kailangan pod maminaw ta kung unsay ilahang makita sa ato kung paano ta mag-discuss. Then the third is classroom observation. So kailangan nato obserbahan nato ang mga estudyante kung naapa ba sila'y natunan sa ato ang mga ginapang discuss. Kay sample manggod, mag-start ka, magyaw-yaw ka diag sugod, explain ka, and then na yung mga estudyante nga natulala, kay tungod daghan kay mga problema. So, ang kailangan nimo, kuhaon nimo ang attention. So, diha mo sulod ang strategy. Kung unsaon nimo pagkuha, like sample, ang uban mga teacher, mapansin nato, nga na yung mga teacher, before sila mag-start or mag-discuss sa ilang topic, is naasa sila yung mga ginabuhat. Ang attention nila is makuha nila. So, ang ilahang ginabuhat is, nagpa-game sila, diba? Then, hatag sila mga points sa mga estudyante. So, diha palang daan, makuha na nimo ang attention sa mga estudyante. Og diri mo sulod ang ikaduha nato nga topic, which is identify strength and weaknesses sa mga estudyante. Diha nato ma-identify ang isa ka estudyante kung unsa ang iyahang strength. Like, gusto siya math, English, science, or gusto ba siya mga sports, di ba? Ang weaknesses naman, so kailangan nato ma-evaluate or ma-observe kung asa ang iyahang weakness. So diha nato i-focus kung unsaon nato pag tudlo ang isa ka estudyante. Og diha pud ta maka-adjust kung unsaon nato sila pagtudlo, kung para maka-catch up sila og maka-cut on.